So bakit wala man lang reaction ng ating presidente? Nagtalon-talon pa siya na parang walang nangyayari sa Pilipinas, parang Jumping wala jack. nangyayari sa kanyang mga kababayan, di ba? Parang wala lang sa kanya. Wala man lang siyang reaction, hindi siya nagalit. Kung si former President Duterte yan, galit na yan. Charis Binisto ni Kong Pulong Duterte tungkol sa pananakot umano sa mga kongresista na dapat ay pipirma sila sa impeachment labang kay Inday Sara para magkaroon sila ng mga sandamakmak na budget. Anak ng kamote, oh. At itinanggi naman ito ng mga buhaya. Ay sus, si Kong Pulong ay kongresista eh. Siyempre, alam niya yung galawan ng mga buhaya diyan sa kongreso. Desperado na talaga itong si Charis. Malamang hindi na ho ito nakakalikom pa ng perma, ng sapat na bilang. No? Kailan ba sila magbotohan? Sa May 4 ba magbotohan para husgahan nila si Vice President Inday Sara sa kanilang sarswilang impeachment? Bilisan nyo na, mga animal naman talaga. Pero hindi naman din natitinag si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi po ng isang abogado na dating general, retired general, na lalong lumakas si Vice President Inday Sara Duterte sa pinanggagawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Totoo naman. Walang question dyan, anak ng kagwang. Oh. Lumakas mo lang, hindi na ho nila matitinag yan eh. Gaya po nito. Imbis ng taong bayan magalit kay Vice President Inday Sara Duterte, saan nagalit? Dito kay Bangag. Galit na galit yung isang, I think, OFW po ito kay Bongbong Marcos. Lalo na po sa sinabi ni Bongbong Marcos kanina sa Labor Day, padayon daw. Nagbisaya ka pa, hindi ka naman marunong magbisaya. Hindi ka nakakaintindi. Para sakaling makuha niya yung mga puso ng mga Bisayang, alam mo na, nakakuha rin ng malita. Pero hindi yan obra. Mag-ingat ka bong sa mga Bisaya. Pag nagalit bong, pag nasaktan bong, naku, dila raway abud bong. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ng inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls, anak ng kagwang, mag-subscribe kayo, hoy! Sarap na. Nandito na nga kayo, ayaw nyo pa mag-subscribe. Nang tutrolls na nga kayo, ayaw nyo pa mag-subscribe. Mag-subscribe! I-share nyo rin yung video namin. Doon sa grupo ninyong mga tanganistang, bubunistang, talyanistang, pinklawan ang makarating naman kahit pa paano. Bisdag Historiador, pangalawang YouTube channel natin, pa-subscribe po. Alam nyo po, no? Itong mga Marcoses, sanay po sila sa galawang pananakot. Legit po talaga yan. O yan ang gawain nila, nananakot. Akala naman nila, ay yung mga tinatakot nila ay matatakot. Kagaya po ngayon kayo nangyari kay Manong G. Sonsa. Sinadya nila yan para matakot yung mga nag-criticize kagaya po sa atin. Ano po ang kinakatakutan natin sa mga animal na ito? Na hindi naman tayo nagnakaw ng pera, no? Dapat sila ang matakot sa taong bayan dahil sila po ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama ba ho? O sobrang tama? Hindi man tayo nagnakaw. At saka wala naman tayong ginawang masama eh. Para tayo kasuhan at ipakulong, mag-ingat lang tayo sa ating mga sinasabi. Kasi ang mga animal na ito, ang binabantayan tayo lang, ang daming mga trolls eh. Daming views natin, wala man lang likes. Maraming nanonood kasi mga trolls nagre-report sa ating mga video. Kaya hindi na ako nagla-live kasi nga nasisira yung live dahil ginagago tayo. Nire-report nila. Yan po ang maliwanag dyan. Okay. Ito po ang sabi ni Kong Pulong Duterte na di umano'y itong si Sandro Charis nga tawag ni Kong Pulong ay nananakot sa mga kongresista na kung hindi umano makaperma at hindi susuporta sa impeachment labang kay Inday Sara, walang proyekto, walang pondo. Pakinggan natin ang balitang ito. Ibinunyag ni Congressman Paulo Duterte ang aniyay pananakot sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si VP Sara. At ang ginagamit daw na panakot ay ang budget. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, gaano katotoo itong paratang ni Congressman Duterte?
Totoo yan, Marian. Itong si Davao City Representative Paulo Duterte, aniya may namimilit sa mga kongresista para mapa-impeach ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nagtatawag daw itong mga tauhan ng isang tinago niyang sa pangalan si Charis at sa mga chief of staff na ng mga kongresista para sabihin Charis. bumoto sila pabor sa impeachment. Ang hindi raw susunod ay tatanggalan ng pondo sa kanilang mga distrito. At dagdag pa nga ni Congressman Pulong, madadamay dyan yung budget pati sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang mga proyekto, pati na para sa social services. Tao raw yung mapaparusahan sa kagustuhan ng administrasyon na tangkangan mawalan ng kalaban sa politika. At malinaw aniya na panggigipit ito at pang-hostage sa pondo ng bayan. Jiggy. Marian, sino ba yung tinutukoy na Charis ni Congressman Pulong at anong tugon dito ng mga kongresista? Walang iba si Sige, Sandro. hindi pa nga makumpirma kung sino yung Charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon. Pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, si presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos yung pinatatamaan. Patungkol naman doon sa umano'y panggigipit sa mga kongresista, mariin po yung itinanggi ni Benitez at ilan pang miyembro ng House Justice Committee. Bago yan, tanggap na talaga nila. Tanggap na talaga ng mga supporter ni Bangag na si Sandro Marcos ay si Charis, kamukha ni Charis. Na sa dulo yan, Berting Labra na. Tigil mo na kasi yung pagpulboron, Charis. Nakakapangit kasi ng mukha yung pulboron eh. Kaya man, niwala kayo. Magiging ngiwi din kayo, budlat na nga eh. Itinanggi, no? Alam din ng mga kakampi ni Charis na. Diyan sa Kongreso na siya si Charis. Sino ba si Charis? Walang iba. Si Charis. Sige nga, pakinggan natin yung kongresista na yan. Tingnan po natin itong kanilang mga pahayag. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niya yun. Paano mag-allocate? Nasa Ghana. The only way na pwede palitan yan is through Congress ulit. Di ba? O lol! Ikaw naman na buhaya rin to eh. Walang imposible sa gobyernong ito. Nilimas nga yung kaban ng bayan kahit nasa Ghana eh. Di ba ho? Nasa Ghana, binago nyo pa. Nagiging flood control lahat, anak ng kagwang oh. Nirelocate nyo pa. Yung pondo nga ho ng PhilHealth, ninakaw nyo pa. Yan pa kaya. Uy, tangina. Mangyayari yan. Huli na kasi kayo, lumusot pa kayo. Malamang itong grupo na naman ito ang papaldo, no, ng pera ng bayan. So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? I can only speak for myself and I deny that allegation, no? Wala po tayong na-encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. Lo, tigil mo na yung pakapulburon, madami. Ngumingiwi ka kusa eh. Siyempre, wala namang magnanakaw na kapag nahuli, ay amin ako, kawatan ako, suko ako, wala eh. Ikaw nga, di ba, Luistro, nasa listahan ka rin ng, ng 18 ex-Marines na tumanggap din ng malita. Ikaw naman talaga eh. Kayo, hindi kayo pagkatiwalaan, ngumingiwi kayo eh. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process. At Marian, Alam mo, Jinky, hindi mo masisisi si Pulong dahil kongresista din yan. Alam niya yung galawan dyan. At ginawa na po ninyo yan nakaraang taong 2025. Baka nga malaki pa yung bigayan ngayon dyan eh. 150 noong nakaraang taon tapos for later release na projects. Paldo nga kayong mga hinayupak kayo eh. Niloloko nyo lang yung taong bayan dyan sa impeachment na yan. Kayo ang nakinabang. Pero ang taong bayan naghihirap eh. Bilyon-bilyon na pondo o kulimbati na naman ho. Yan ang mahirap dyan dahil sa impeachment. Dahil sa personal interest. Dahil sa takot ng gobyernong Bangag at mga dilawan pinklawan na kapag si Inday Sara maging presidente, lintik lang ang walang gante. Kaya yan na sila, todo deny. di bagong payag ba ang kampo ni VP Sara sa naging botohan sa impeachment hearing kahapon?
Jiggy, sinagot nga ng mga abogado ni VP Sara yung reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain ng NBI laban nga sa bise. Kaugnay nga po yan sa pagbabanta umano ng bise sa buhay nila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, lumabas sa impeachment hearing kahapon yung kakulangan ng basehan sa reklamo. Curated at spliced daw yung mga ebidensyang ipinakita at guesswork o hula-hula lang yung nilabas na resulta ng investigasyon. Tinabla naman yan ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Problem is they're pronouncing this only to media, and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. The video speaks for itself, no? Sana lang nag-participate sila sa Justice Committee para they were able to present their evidence. Lo mo, ayaw nyo nga ayaw nyo nga ipatanong yung mga witness ninyong mga bugaw rin eh. Alam mo, Luistro, yung mata mo bumubudlat na rin eh. O, nag-eye bags ka na rin. Magkasama talaga yata kayo ni Baki at saka ni Charis. Tigil nyo na yung panluloko nyo sa bayan. Kita-kita na lang sana tayo sa 2028. Kung gusto nyo si Inday Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Impeachment pa talaga, gastos ang pera ng bayan dyan. Magkano ginastos ninyo sa hearing-hearing na yan? Sige nga. Magkano yung kini-question ninyo? 125 million. Ngayon, meron pa mga bank records, mga ganyan, transaction. Doon na kayo nakapokus kasi yung confidential funds hindi na umobra. Tapos ngayon sa Senado, meron kayong 127 million na or 27 million para sa impeachment lamang. Ulol. Ito, balikan natin yung sinasabi ni Kong Pulong Duterte para hindi naman kasi mali binasa lahat nila ng reporter. Ang sabi ni Kong Pulong Duterte ito sa official page niya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis. Yung Charis na tinutukoy ni Kong Pulong, ito si Sandro. Sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA sa kanilang distrito. Ito yung sinasabi ni Benitez na posible daw na tatanggalin. Putang na, mangyayari talaga yan eh. Anak ng presidente eh. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan lalo na sa mga probinsyang hirap na hirap. Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services, walang ibibigay. Putangin, ang pananakot talaga, panggigipit ho ito. Tao ang gusto parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawalan ang kalaban sa politika. Na mawala ang kalaban sa politika. Talunin nyo na kasi sa 2028. Bakit pa pagdiskitahan pa ninyong kaban ng bayan? Diba, Charis? Anong kinakatakot ninyo? Yun na nga, takot nga sila kung pulong eh. What we are seeing now under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Kung totoo man na tinatakot ang mga congressman na tanggalan ng pondo ang ilang distrito, kung hindi sila susunod sa impeachment line, malinaw na hindi na ito demokrasya. Ito ay isang political blackmail. Gamit ang pondo. Yun yung gusto nilang mangyari. Sige, pag ayaw mo, wala kang pondo, GAA, alisan namin, tulay, lahat. Yung malita mo, walang laman. Parang ganun yung style nila. Ganun naman talaga ang mga Marcos nananakot. The national budget is not a weapon. Hindi ito pananakot. Hindi ito panakot. Hindi ito ginamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Ulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Ang pondo sa distrito para sa mamamayan, para sa mga tao, hindi ito personal na pera ng kung sino, kung sino yung nasa liderato. Bisaya kasi, diniretso ko na Tagalog. If leadership is confident in its case, then let the evidence speak. Not threats, not pressure.
and certainly not the hostage taking of public funds. Malinaw na ngayon kung ano talaga. Hindi na ito laban para sa hustisya. Laban na ito para makontrol nila. Para sa control, kasi Bisaya, para makontrol. At kailangan manakot at blackmail para lang maipasa ang impeachment. Then, that already tells us everything. We are not dealing with strength, but with fear. Sabi ni Kong Pulong, hindi kami uurong, hindi kami matatakot, hindi kami magpapaloko. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. At sa mga mamamayan. Bantayan ninyo ito. Kasi, pag ang pondo sa inyong distrito ay magiging bargaining chip, kayo mismo ang ginawang hostage sa kanilang political interest gamit ang inyong sariling pera. Hindi masusukat ang hirap na dinadanas ng bawat Pilipino ngayon para lang makapagbayad ng buwis at may mga maiambag sa bayan. Ngunit, malinaw ngayon na itong buwis na ito ay siya ring ginagamit ng bangag administration sa panggigipit sa ating mga kalaban sa politika. Yan ang maliwanag dyan. No choice kasi sila no? Ang tanging hawakan ng gobyernong Marcos, siyempre yung pundo ng bayan. Kasi nagawa na ho nila yan noon pa Simula nung nagiging presidente si BBM, ang talagang panakot nila at ginawang pang-akit, no? Pundo ng bayan, di ba? Nakaraan kay Inday Sara. Walang ang hearing-hearing yung Committee on Justice Terma lang sila. Pagkatapos pumirma, 150 million. Ngayon, inakyat na nila doon sa Senado. Na technical sila, kaya unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment. Ngayon, mukhang natuto sila, ginawa nila sa merong committee hearing. Pero ang hearing, nagiging trial. Dali na naman sila diyan sa Supreme Court. Kaya hindi ako naniniwala dito sa mga bataan ni Marcos. Kasi kamakailan, di ba, naitapik din natin dito, binulgar din po ng isang ng Bilyonaryo News Channel. Na double time na ang panggagapang ni Charis. Iba yung ito pala. Ayan si Charis, galit na galit, mata pa lang, budlat na. Double time, yung pangangalap ng perma itong si Charis. Anong gamit niya, anong bargain? Ayan, for later release projects. Ayan yung mahirap dyan. Ito, pangako ko. Itong matindi. Pag ikaw, parang ganun yung lumalabas ngayon, Pag ikaw natakutan, ayon kay Kung Pulong ang pagbabasihan natin, kung ikaw ay hindi pipirma lahat ng pundo na nasa GAA sa distrito mo, aalisin namin. Ida-divert namin. O, diba? Pero pag pumirma ka, yung mga pundo sa GAA, automatic yan, sa'yo na yun. Bukod riyan, meron pang tinatawag na for later release projects, awards. So yung mga buhaya ngayon, okay to, Sandro. Ang ganda ng bargain, Sandro. Sige, peperma kami. Puno yung malita. Sa tingin nyo ba, kung ma-impeach ninyo si Inday Sara dyan sa Kongreso, magtagumpay kayo sa Senado? Malabo. Ako, nakikita ko, meron sigurong ibang mga senador dyan na atat ma-impeach si Inday Sara, kagaya ni Tuta Soto, kagaya ni, sino yan? Panpilo Lacson, ng mga Dilawan. Atat sila dyan. Kasi gusto nila mawala si Inday Sara sa kanilang mga landas sa 2028 presidential election. Ayan, maliwanag dyan. May nakahanap ng kakampi tong si Sandro.
Alam nyo ba kung sino ang kakampi? Alam nyo na yung si Wag Ubob. Huwag na lang natin pakinggan si Wag Ubob. Nakakasira ng araw eh. I-interpret na lang natin, ipaliwanag na lang natin yung sinabi ni Wag Ubob. Ang sabi ni Wag Ubob, hindi daw totoo yung mga sinasabi ni Kung Pulong Duterte. Na ginigipit, nananakot itong si Sandro Marcos sa mga kongresista. Ay putang ina, mga mukha pa lang ng ito, swangit na eh. Huwag nyo nang pagtakpan ka doon kasi totoo naman talaga yan. Hindi naman basta maglabas dyan si Kung Pulong ng statement kung wala siyang source. Siyempre, kahit papaano, meron din source siya dyan sa mga hanay ninyo. Tsaka, minaman-manan din kayong mga animal kayo. Totoo yan. Natinag ba si Vice President Inday Sara Duterte sa kanilang paninira? Puta, hindi. Ayon sa isang abogado at retired general, sa ginawa ng mga buwaya na paninira kay Vice President Inday Sara, ay lalo umano itong lumalakas. Patay tayo dyan. Magagalit na naman ang mga animal dito. Totoo rin naman, yun naman ang nasasaksihan namin, no? Talagang lalong lumalakas si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin ang sinabi ng naturang abogado. Ayan, pakinggan natin si attorney. Tingin po ninyo itong ginagawa po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo ay nakasira ho ba sa kanyang imahe lalo o mas dumadag o mas dumami pa yung kanyang mga naging taga-suporta? Palagay ko, lalong lumalakas si Vice President sa mga ginagawa nila. Lalong dumadami ang naniniwala na ayoko na dyan. Ayoko na dyan dahil, I mean, a lot of people are so disappointed about giving him a second chance. Ganito lang pala mangyayari. At pagkatapos, ngayon, ang masama ngayon is because of money ng taong bayan na ikinalat sa kanila, they control the entire government bureaucracy. I mean, you know, like, that is what it is. That is my opinion. Yun yung pananaw ko na kontrolado nila ang buong government bureaucracy, kontrolado nila pati yung mga law enforcement agencies natin. Walang gumagalaw walang pagkatapos yung non-partisanship na ginagamit nila para manahimik ang taong bayan, hindi nag-a-apply yun ngayon. Kailangan maliwanagan ng taong bayan. Walang non-partisanship na umiiral ngayon dahil yung non-partisanship sa ating batas, sa ating saligang batas, ay sa panahon lamang ng halalan. Hindi pwedeng ikaw ay pumanig dahil ikaw ay taga-gobyerno. Hindi mo pwedeng gamitin ang government machinery or against a candidate. But wala tayong eleksyon ngayon. So, ang umiiral ngayon ay karapatan ng lahat ng taong magsalita. Sa saligang batas, binibigay yan sa atin karapatang pantao na binigay sa atin ng ating treaty na ating nilahukan. Mayroong karapatan lahat ng tao na maglahad ng kanilang opinion, magsalita kahit na ikaw ay government employee, kahit na ikaw ay pulis o sundalo. Diyan nila ginigipit ang mga taong bayan. Diyan nila ginigipit, kinakasuhan nila pagka ikaw ay nagsalita. So, Tama. too bad. We're in a very bad situation right now. Alright. Tama ka dyan, Attorney Virgilio Garcia, pero tama, lumalakas lalo si Vice President Inday Sara Duterte. At kailanman hindi ito matitibag. Sabi ko nga sa inyo June forces na po sila. Lahat mga dilawan, pinklawan. Pagkatapos ng committee hearing na yun, putyang ina, nagsisigawan ang mga animal. Akala mo talagang makonvict na talaga si Inday Sara sa impeachment court. Tangina, hindi pa nga natin alam. No? Kung makakalap ba talaga ng 1/3 votes itong si Sandro Marcos. Pero double time daw ang panggagapang. Pero malay natin itong mga buhayang ito, biglang maisip, 2 taon na lang kayo malabo na. Si Inday Sara, 6 na taon. So, 6 na taon kami magugutom. 6 na taon kami magiging impatso dito.
So, 6 na taon kami, luluhod sa tala at halik sa lupa. Pag-isipan nyo yan. May pasigaw-sigaw pa kayo. Itong mga kaliwang grupo, sikat na sikat ngayon sila, di ba? Sikat sa mga hinayupak ng mga komunistang grupo, Dilawan Pinklawan, pinapalakpakan at nagsisigawan dyan sa Committee on Justice hearing sa Kongreso. Akala mo, nanalo sa loto ang mga animal. Utag na, pinuna yan. Pinuna po yan, ni Bong Suntay. Pakinggan po natin si... bakit wala ka Bong Suntay nung hearing? Pakinggan natin si Bong Suntay. Doon sa tatapos no ng hearing na yan, tama ba ang behavior as far as ethics is concerned, behavior, attitude ng members ng Committee on Justice na right after na determine nila ang probable cause ng sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte, nagtawanan, natuwa, nagsaya, nagpalakpakan Insulto nga, mga bastos. as a Committee on Justice na dapat sila lang ay trabaho ay mag-determine ng the probability of substance, form, yung doon sa mga ebidensya. Pero heto nakita natin, nag-appear, nagtawanan, nagsaya. Ano yung observation? Ano yung magiging, ano niyan, parang notion to the public as far as fairness and biases is concerned? Paul, sorry, I was not there. I was not in attendance kanina doon sa committee hearing, so I was not able to observe yung kanilang demeanor. But of course, yung palakpakan, yung tawanan, hindi proper yan. Correct. Especially during a Committee on Justice hearing, lalong-lalo na impeachment of the second highest official ang pinag-uusapan dyan. But sadly, alam mo, ang impeachment kasi is more political rather than a legal or judicial process pagdating dyan sa House, and meron talagang mga leanings ang mga ibang miyembro, kaya siguro ganun yung mga naging reaction nila. Kung, Senator Bastos po na ito, kung sa plenaryo po ba, ang tamang tanong po ba para doon sa ibang mga mambabatas, alin ang gusto ninyo, 2 taon o 6 na taon? Ito na yon. Alam mo, palagay ko na-consider na rin yan ng mga ibang tao, kaya like what I said, kaya siguro yung mga iba gustong-gustong ma-impeach si Vice President dahil may takot sa kanila na baka biglang pagka naging Pangulo si Vice President maimbestigahan at talagang mag-launch ng investigation tungkol doon sa mga anomalyang nangyayari, at siguro yung mga iba natatakot. Sa flood control talaga yan, yung mga malitagang, doon talaga sila natatakot. Kasi nagsabi na si Inday Sara, yung vice-presidente ko, yung trabaho magpakulong lang ng mga kawatan. Kasi ngayon, walang formal na investigation. Walang maayos na investigation sa flood control. Puro sarswila, optics, at nadadivert yung issue. Tingnan mo ngayon, wala namang nag-imbestiga na sa flood control. Meron pa ba? Wala na. Senate Blue Ribbon Committee, nag-imbestiga, wala na. Kongreso, nag-imbestiga, wala na. Anong direksyon nila ngayon? Impeachment. So talagang gusto nilang alisin na yung issue sa flood control. Sabihin na lang natin, magtagumpay kayo ngayon, no? Mawawala ho sa isip ng mga tao yung flood control kasi nagiging tanga na ang mga tao ngayon, no? O tangay na, makalimutan pa kaya ninyo yung flood control. Pero, pagdating sa 2028, pag nagiging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, wala. Talagang ubos kayo, limas kayong lahat. Makukulong lahat. Daming makukulong na mga kongresista. Lalo na yung mga hindi mananalo, yung matatalong kongresista, naku, iyak. Si Sandro Marcos. Sus ko, Ginoo Sandro. Kongresista naman uli yung takbuhan nito. Wala namang iba. Kulong to. No? Si Lisa, yung mama niya, kulong din yan. Yung uncle niya, Ay, uncle, bata pa kukol. Yung uncle niya na si Martin din. Aranita, kulong din. Pati yung uncle din niya na si Martin din. Romualdez, kulong din yan. Ayan, 2 uncle niyang Martin. Makulong talaga yan, Sandro. Kaya i-double time mo yung pangangampanya para ma-impeach si Inday Sara. Diyan sa Kongreso, kaya mo yan, no? Pagdating sa Senado, kayang impluwensyahan ng budlat na mata na ito. Yung mga senador na impeach sa atin si Inday Sara.
Kaya nilang influensyan si Joel Villanueva sa isang hamak na butike. Nabudlat ang mata na si Chares, putang malabo. Jinggoy, ma-influensyahan ninyo, loss ninyo. Kaya pagdating sa Senado, iiyak kayong lahat. Yan ang panigurado. Pero sabi naman ng kampo ni Vice President Inday Sara, kahit tumakyat dyan sa Senado, handa na kami. Ayan. Sabi ni Attorney Michael Puwa, kung sakali mang talagang maiakyat to at may transmit sa Senado at talagang mag-convene agad ang impeachment court, handa naman po tayo doon. Trabaho namin bilang mga abogado na to, prepare and to anticipate any possibility. Sabi nga ni Inday Sara, matagal na kaming handa yan. Kayo na lang hinihintay. Ang dami pa ninyong drama-drama. Mapasura lang din naman yan. O, tingnan mo, nabawasan ba ang suporta ni Inday Sara? Hindi. Sino bang dumagdag ang kalaban ngayon? Si Bangag. Kagaya ng isang ate, I think OFW ho ito. Galit na galit kay Bongbong Marcos. Banatan mo, magandang dilag. Oh. Bakit wala man lang reaction ang ating presidente na si Bongbong Marcos tungkol sa mga nauwing bangkay? Uy, meron palang ganun. OFW na galing Kuwait. Maraming nagtatanong kung bakit naipon ganun kadami ang ating mga kababayan. Kahit ako nagulat eh. Example ko na lamang yung isang kababayan natin na meron siyang cancer. Na-hospital siya ng January. Nagkaroon siya ng cancer. So January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Kasi undocumented siya sa bansang UAE, nag-cross country siya. So nagkaroon siya ng malalang sakit. January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Buwan ng January, malakas pa siya. Pero humingi na siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Pero hindi siya nakauwi. Naku. Follow up kami ng follow up. So hanggang sa mamatay na lang siya sa ospital. Hindi siya nakauwi. Natulungan. Halos 3 months o 4 months siya doon sa ospital. Samantalang nung kalakasan niya, ay humihingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas, para makita yung mga anak niya. Dahil nga undocumented siya, hindi siya basta-basta makakauwi kung hindi siya Tulungan ng hihingi gobyerno. tulong sa ating gobyerno. So nakakalungkot lang guys, kasi kahit anong follow-up natin para pauwi ang ating kababayan, hindi siya nakauwi. Namatay siya sa UAE. Nako. Nabalitaan nyo guys, yung mga Pilipino o mga kababayan natin na napakadaming sakit na cancer, isa siya doon. Nagmamakaawa siya guys, gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Nagmamakaawa siya sa ating ahensya ng gobyerno na gusto niya makita ang kanyang anak, gusto niya makita ang kanyang pamilya bago siya mamatay. Kasi alam niya, kasi may stage 4 cancer na siya. So walang nagawa. Namatay siya sa bansang UAE. Hindi natin alam kung nakauwi na siya kasi last na nakausap ko yung pamilya, March, tinatanong kung paano daw yung proseso para mapadali na mapauwi yung bangkay ng kanilang kapatid. So marami ding nagtatanong, maraming nagagalit, bakit ganun kadami ang mga kababayan? At hindi lang yan guys, alam ko, marami pa dyan na mas delikado. Kasi alam niyo guys, yung iba, hindi talaga binabalita para hindi maalarma ang tao. Kaya sa administrasyon na to, nagpapatunay na mabagal talaga ang serbisyo na ito. Ba naman, hindi ka magtataka, 20 na bangkay ng mga OFW biglang inuwi sa Pilipinas. Mga kababayan natin, nagtrabaho sa ibang bansa, pinagsilbihan ang dayuhan, pag-uwi sa Pilipinas, patay na sila. So bakit wala man lang reaction ng ating presidente? Nagtalon-talon pa siya na parang walang nangyayari sa Pilipinas, parang walang nangyayari sa kanyang mga kababayan, di ba? Parang wala lang sa kanya. Wala man lang siyang reaction, hindi siya nagalit. Kung si former President Duterte yan, galit na yan. Putang ina talaga naman to bala si Bangag. Marami palang namatay ng mga OFW, 20 daw eh. Hindi to binalita Tatalon-talon lang, jumping jack yung iwi na to. Dapat to talaga si Bongbong kamuhian ito ng maraming Pilipino. Yan di ba? Ang taong bayan na po mismo ang nagagalit dito sa gobyernong ito. Bira kayo ng bira sa mga Duterte, kayo pala yung mga palpak. Hindi rin nabalita to na meron naman ng 20 na mga OFW na inuwi sa Pilipinas, bangkay na. Nung humingi ng tulong, ng buhay pa, hindi natulungan. Hindi ka magagalit.
O ito mga Bisaya, huwag kayo magpalukod dito kay Bongbong Marcos. Ayan, pumunta saan ba to? Bacolod ba to? Ang inumin, Ilonggo, Saan ba pumunta si Bangag? Ba't siya nagsalita? Padayon. Padayon sa pagnanakaw. Ito, pakinggan natin. May isang salitang Bisaya, may nakakaantig sa kahulugan. Padayon. Patuloy lang. Tuloy-tuloy ang hanap buhay ng manggagawang Pilipino. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan. Dahil sa patuloy na pagkilos, malalampasan din natin ang lahat ng hamon. Padayon. Tuloy-tuloy. Ang manggagawang Pilipino, mga OFW nga, umuwi ng bangkay. Di ka nga nakatulong. Ngayon, tuloy-tuloy. Anong tuloy-tuloy mo? Tuloy-tuloy yung pagnanakaw? Tuloy-tuloy yung paglilimas sa kaba ng bayan? Delikado yan. Baka maubos nyor. Tama na nyor, wag nang ituloy-tuloy yan. Anak ng kagwang naman, garapala na. Hindi pa rin kayo nakontento 2022, 23, 24, 25. Nakaw only, di ba? Flood control lahat ng proyekto, ghost projects. Ituloy, anong ituloy? Ituloy ang paglilimas. Pagkarga ng malita sa mga eroplano. Ang inumin naman Pilipinas na to, no? Alam mo nyo, marami talagang magagalit sa'yo ng mga Pilipino. Yung ligasiya mo, pagbaba mo sa pwesto, kawatan legacy. Corruption legacy, flood control legacy. Panggigipit legacy. Kaya gaya po nito, pinanggigipit ni WM. Alam nyo ba si Pastor Kibuloy? Ito yung pinakaunang political prisoner. Hindi pa nakontento ang mga buang sa pinanggagawa nilang pambabastos sa relihiyon ng KOJC. Ginagamit pa ang mga bayarang media, mainstream media, para wasakin yung pangalan ni Pastor Kibuloy. Alam mo, naawa lang ako dito sa pastor na ito kasi nagiging collateral damage nang dahil sa pagiging supporter niya sa mga Duterte hanggang ngayon Hindi pa rin matitinag yung pagsuporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy kasama ang kanyang relihiyong KOJC para kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara at sa mga Duterte. At siyempre kasama mga Pilipino. Pero tuloy-tuloy pa rin ang demolition job against Pastor Apollo C. Kibuloy. Mantakin mo tong Trillanes na to, no? Pinapalabas niya na para bang yung mga helicopter, mga chopper, resources ni Pastor Kibuloy ay kay Tatay Digong daw galing. Anak ng kagwang naman. Maglabas nga kayo ng resibo, Trillanes. Maglabas kayo ng patunay na kahit ni piso. Wala pong hiningi si Pastor Kibuloy kay Tatay Digong. Kahit nung naging Pangulo siya. Tapos sasabihin ninyo na yung kayamanan ng KOJC ay galing kay Tatay Digong. Anak ng kagwang itong mga mainstream media. Tingnan mo Binira na naman si Pastor Apollo C. Kibuloy na nahimik yung tao, gumagawa ng kwento ang mga animal. Ito, tingnan nyo po yung post na ito. Yung post na yan, I think mga 6 hours yan, 6 hours ago. Yung nakita ko 6 hours ago, ang sabi dyan sa post, Torre Ecos Trillanes claim Kibuloy became Duterte money laundering front. Tanginumin, tingnan mo, yung reaction. 6 hours ago na nakita ko, 177 lang. Yung share 16, inumin mo, Manila Bulletin, walang naniwala sa inyo. Anong ginawa ng Manila Bulletin? Kasi walang naniwala sa post nila. Tingnan mo, pati mga netizen, wala nang naniniwala sa inyo. Basta Trillanes ginamit ninyo, walang naniniwala. Nirepost uli ng mga animal. Nung nirepost ng Manila Bulletin, ganun uli, wala ring reaction. Isa lang ang ibig sabihin yan. Walang naniniwala sa inyo, Manila Bulletin, mga mainstream media, sa paninira ninyo sa mga Duterte, sa paninira ninyo kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi pa nakontento ang mga buang. Ayan,
Nagpalabas pa ng fake news ang mga trolls. Sarap yung sampalin. Oh. Ayan, oh. Nag-post itong animal na, sino ba to? Elsa pa islang ka pang hinayupa ka. Itong postcard na ito, fake news po ito ha, hindi po ito totoo. Pinost niya, sabi ni Elsa, move on na, Kibuloy. Yung postcard, hindi ka mananalo, Bongbong Marcos, kung di dahil sa akin. Ang ama ko ang pumili sa'yo at naglagay sa'yo. Makapal ang mukha mo. Apollo si Kibuloy. Putang inumin na yan, oh. April 30 daw, 2026. Desperado ang mga animal. Hindi ganyan si Pastor Kibuloy. Fake news. Pastor, sasabihin niya, makapal ang mukha mo, anak ng kamuti naman. Bakit ba talaga nilang hinahatak lagi yung Pastor Apollo si Kibuloy? Ba't baka takot sa Pastor Apollo si Kibuloy? Sa KOJC. Kasi guys, prangkahan na lang tayo. Ang pinaka mabigat na supporter ni Pangulong Duterte ay si Pastor Apollo si Kibuloy. Na ngayon, nagdusa ngayon sa gawagawang kaso, nakaditin. Na nabasura na, binuhay ng animal na bunying ka bunying. Bakit mabigat? Na supporter, resources nandyan na. Human power nandyan na. 7 million, 8 million to 10 million, mga membro ng KOJC nandyan na. Kasama mga sympathizers. Ang dami. Merong media, iseminay. Asus ko Ginoo. Kaya, kinaladkad muli nila si Pastor Apollo si Kibuloy. Baka sakaling may maniwala sa kanila. Pero again, patunay yung post ng Manila Bulletin na walang naniniwala sa kanila, kay Trillanes, kay Torre, walang naniniwala sa mga black propaganda. Dahil lahat yun ay puro kasinungalingan. Yan ang Pastor Apollo si Kibuloy. Nagiging pinakaunang political prisoner ka man ni Bangag. Kunti na lang. 2 taon na. 2 taon na lang. Ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Kaya Pastor, mga DDS, tatag lang po tayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
Bangon ng bayan, Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.